Pahingi naman pong baryo. Hindi pa po kami kumakain itong kapatid ko na si Ben eh. Madalas tayong nakakakita ng mga batang namamalim sa jeep o kahit saan. Madalas ay may mga sumasayaw pa, kumakanta, at kung ano-anong pwede nilang ipakita para lamang bigyan sila ng pera. Karamihan sa mga tao ay tinatawag silang mga badyaw. Magandang araw Pilipinas, ako po si Cara Doble. Ngayon ay nais ko pong isama kayo sa aking paglalakbay patungo sa dulo ng Pilipinas at pag-aralan ng kultura, pamumuhay at tradisyon ng mga badyaw. Halos ilang oras ang inilakbay namin sa dagat bago kami makarating sa isla ng Panguan sa Tawi-Tawi. Nang makarating sa isla ay sinalubong kaagad kami ng magkapatid na sina Ben at Bendia. Magandang araw po. Mabuti po at nakarating kayo ng ligtas. Magandang araw rin. Kamusta kayo? Ayos lang po. Maya-maya lang ay inaya ako ni Manong Deng, ama ni Ben at Bendia na mangisda. Nang makalayo na kami sa isla, tumalon na si Manong Deng. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siyang may hawak na napakalaking isda. Yon! May ulam na rin! Okay na to kahit nakakasawa. Masaya naming inulam ang isda na nahuli ni Manong Deng. Para sa akin, bihira lamang akong makakain ng isda dahil sa kamahalan ng bilihin. Pero sila rito, iyon lamang ang madalas na kinakain. Hindi nakakainggit, ngunit nakakasakit ng damdamin dahil kung sa tingin natin ay maswerte sila dahil araw-araw sila nakakakain ng isda, para sa kanila, bahagi ito ng kanilang kultura, ngunit sumisimbolo rin sa kakulangan ng resibo ng kanilang kabuhayan, kawalan ng iba pang mapagpipiliang pagkain at matinding kahirapan sa isla. Ang tradisyonal na pananamit ng mga badyaw ay sumasalamin sa kanilang pamumuhay bilang mga sea gypsies. Ito ay idinisenyo upang maging praktikal, presko at angkop sa mainit na klima at gawaing pangkaragatan sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Naniniwala sila na ang kanilang pinagmulan ay mga dugong bughaw, kung kaya't ang kanilang mga kasuotan ay makukulay. Mahirap din ang sistema ng edukasyon sa isla. Isa sa mga batang patuloy na naaapektuhan nito ay si Mari, na ilang beses nang umulit ng grade 5 dahil iyon lamang ang kayang ibigay sa isla. Paano yan? Wala talagang ibang paraan para makapag-aral kayo sa mas mataas na baitang? Meron po. Pero sa kabilang isla lang nga po. Tapos kailangan pa po mga 3 oras po kami magbangka papunta ron. Kaya hinaayaan ko na lang po na umulit po ako ng grade 5. Isa lamang daw ang guro sa isla na ito. Nang hihingi ng tulong ang prinsipal ng eskwelahan, kaya lamang ay walang gustong sumubok dahil na rin sa layo ng lugar at sa hirap ng sistema rito. Tunay na mahirap ang buhay sa isla. Sa paglalakbay ko sa komunidad ng mga badyaw, natutunan ko na hindi lamang sila mga pulube na nakikita nating namamalimos sa syudad. May sarili silang kultura, kabuhayan at tradisyon. Hindi natin dapat sila pagtawanan dahil mga tao rin silang may pinagdaraanan para makaraos sa araw-araw na pamumuhay. Muli ako si Cara Doble, hanggang sa susunod na ating pagkikita. Paalam at salamat sa inyong lahat.